Hi, hello, si Dudes po ulit. Kumusta? Welcome po ulit sa aking tutorial ng Photoshop para sa mga beginners. So, ngayon pag-aaralan po natin ang saving images. So, isa sa pinaka-importante sa Photoshop or sa pagtatrabaho ay ang pagsisave ng ating mga ginagawa. So, una, ano yung save? Paano gagawin? Ano tong save as, pangalawa, at ano naman tong auto save. So sa save, pag-aaralan natin kung paano ba ang dapat gawin sa pag-save na ating trabaho. Halimbawa, magbubukas tayo ng isang file dito, itong picture na to. Halimbawa, may gagawin tayo dito na changes. So, duplicate natin. Agaliin natin i-duplicate yung pag nagtrabaho tayo para may backup tayo. Halimbawa, lagay natin 1. So, halimbawa, papalitan natin yung brightness or yung color balance. Ayan, halimbawa lang. Okay, so ganyan. So, mahalaga na malaman natin yung pagsisave kasi halimbawa biglang nag-burn out or nawala ng power yung laptop natin. So, at least may na-save tayo na file dun sa ginagawa natin. So, kung nakikita nyo tong asterisk dito sa taas, sa file na ito, ibig sabihin hindi pa natin to na-save itong image na to or document na to. So punta tayo dito sa file menu bar, tapos kung titingnan natin, naka-highlight pa yung save or Ctrl S sa ating keyboard shortcut keys. Pag sinave natin yan, may magpa-pop up na dialog box. So, nakalagay dito yung file name ko. Ano ba ang file name to? So, lagay natin 1, halimbawa. Tapos, anong format? So, as native format ng Photoshop, which is .psd. So, kung halimbawa, isasave natin to as .psd, pupunta tayo dito kung saan natin ilalagay. Halimbawa, kung saan daw natin ilagay itong file na ito, diba? Desktop, tapos 1, save natin. Ayan. Tapos, okay. Ngayon, halimbawa, i-close natin. So, napansin nyo na wala na yung asterisk dito sa taas. Ibig sabihin, naka-save siya or na-save na natin. So, halimbawa, i-close natin siya. Tapos, hanapin natin sa desktop. Desktop. So, ito yung 1. So, pagbubuksan natin itong 1, ayan siya, ayan. Yan yung binago natin, which is ito yung naman yung original niya. So halimbawa, yung on process or yung ginagawa mong trabaho, tapos binuksan mo to, tapos gusto mo, halimbawa ito na yung original na file na ginagawa mo, tapos naglagay ka ngayon ng bagong binago mo ulit itong trabaho mo, naglagay ka ulit ng ganito, hue saturation, ginanyan mo yung kulay niya, tapos sinave mo siya, magkakaproblema ka ngayon kung gusto mo bumalik. Halimbawa na i-close mo na, tapos sinave mo siya. So, ang maganda dyan ay ang save as. So, pag nag-save as ka, ibig sabihin may magpa-pop up na naman na dialog dito. Tatanungin ka kung anong file name gusto mo i-save siya. So, yun yung kahalagahan ng save as naman, no? So, halimbawa, gusto mong bumalik sa sa original, mababalikan mo yung 1. Halimbawa, ito, lagay natin 2. Save natin siya sa desktop. Then, save natin.
Yan, nakasave na siya. Nakalagay dito 2 na. Nagbago na yung dating 1. So, titingnan natin, no, kung nandito ba yung 1. So, nandito yung 1, nandito rin ito. So, yun yung kahalagaan nung save as. Sa auto-save naman, ang kinaganda dito, kasi yung Photoshop CS6, puntahan natin yung preferences natin. Preferences dito sa edit menu bar, sa pinakadulo. Ayan, yung file handling, pindutin natin. So, itong automatic save siya, nag-automatic. So, nakaset as default 10 minutes dito nakalagay. Ibig sabihin, kahit na biglang nag-interrupt yung power or namatay yung or nawala yung ginagawa mo dahil nawala ng kuryente or nawala ng battery yung laptop mo. So, asahan mo may ma-recover ka dun sa ginawa mo, no? 10 minutes. Actually, may pagpipilian dito, 5, 15, 30 minutes, or 1 hour. So, ito yung kinaganda ng Photoshop sa S6. Tapos, dito naman, sa save in background, pag naka-check yan, kahit gumagawa ka dito, habang nagsisave yung tinatrabaho mo, pwede ka pang makakapagbukas ng iba. No? So, yun. So, alam na natin kung paano mag-save. At alam na natin kung ano yung kahalagaan ng save as, saka yung auto-save. So, yun lang po. At hanggang sa muli na pag-aaral. Maraming salamat.